Ket na pukaw na. At dapat dagiti natin lang iti kabagkatuan. Nagtubo mit man, yung gapo iti pudot na, hindi rin mo iti inin, ay natin napasama, natay tukain, ay na nakapagramot. At dapat dagiti natin lang iti kasisikitan. Yung gapo ta, dagito'y natin lang iti kasisikitan. Get nagtubo da, yung gapo ta, dagdagkil dagito'y ruruot kada sisiit, kinang dagkain dagito'y bugil na nahimula. Nagtubo. Ngayon madadagiti natin na kadagiti, o na nahimula kadagiti, natabangan mo pa. Nadagtod kadaga. Kaya dagito yung nagtubo, dimuras, nagbunga, 100 times, 30 times, 60 times. Inlawlawag ni Jesus iti parabola. Nga dagito yung maiyanin kadagiti na tao nga nagdimit iti sasauna. And amok saan na dito nga first time mamangin yun dito yung kamusa. Kaya, may panggot iti panagpulmula. Nga dagiti natin lang iti iti daldalan, mamigda ti mensahe, but after that, awanin, dagiti naimula nagtubuwasit, na-excite dahil tinamigda ti mensahe niya po, but after, dagiti adong problema na pukaw, awang lang na nagtubungin, dagiti nakaawat, kinakangit, iti sasao ti apo, wala na, isuda iti dimuras, isuda iti nagpula. But we will not focus on that interpretation ng ating text. Gusto kong tignan natin because this is a parable of the sower. Parabola. Pangarit may panggap iti agmulmula. Ang focus tayo kaya iti agmulmula. Ayan ti sower. With iti ayan ti nagkaasik. Iti next door tayo kapag makita tayo nga sakbay nga inistorya ni Jesus ang kwento ito. Bago niya po ipinento, siya po ay nagmisyon, nagministeryo, pumunta sa iba't ibang lugar, nagsalamuha sa iba't ibang mga tao, nagbahagi ng pagliligtas, ng paghahari ng Panginoon, at hindi niya pinili yung mga pinagbahaginan niya. Ngunit sa kabila ng mga ito, marami pa rin ang hindi tumanggap sa Kanya. Kalangsigan yung tinagatulan, inaramid ni Jesus ka milagro, nakita na, nagyag itinanay, nagimbag na rin sakit. Ado tilang tao nga haan na namati. Di ba? Ulit na tayo ito kapagsan. Kahit ang dami natin ginagawang mabuti. Nagatuloy itinaramid ko nga, kaya nga. Nagatuloy itinaramid ko nga nagimbag. Nagatuloy itinaramid ko nga napintas. Nudagduma, ado lang tayo saan na mamati ka niya. Ado lang tayo saan na mga appreciate ka niya. And this is the context kaya sinabi ni Jesus, kakapsat, nga uray anya iti aramin din na, anya iti panagmula na, at darata naging tao inubugay na maimula, na naan nga tubog tinahan nga agbunga. Kaya makita tayo kakapsat, din yung reality. Iti teksto tayo, at sursuro ni Jesus, nasa isang bangka, nagturo siya sa napakaraming tao. Kapansin-pansin mga kapatid, yung pagtuturo ni Jesus, ang sabi niya, siya ay lumabas at nagkasik. Tingnan natin yung magkasik mga kapatid. Hindi niya hinintay yung perfectong lupa. Hindi niya hinintay at hindi niya tinignan yung klase ng lupa na pagtatamnan niya. Anong ginawa niya? Yung magkasik, lumabas siya, dala yung binhi, at patuloy lang siyang nagpuruwak. Ano yung tigay ka nasawin? Yung impuruwak ng binhi is the word of God. At yung nagpupuruwak ng binhi, Tagalog, di ba na? Nagpupuruwak ng binhi ay si Jesus Kristo na maaaring tayo din. Pero tignan nyo, alam niyang maaaring may mahulog sa batuhan, kasisiitan, higit dalan. Pero patuloy pa rin siya sa pagpuruwak. Yun kasi yung role niya. Yun yung layunin niya. Yung magkasik. Tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, bilang Metodista, our only role is magkasik. Ang role natin is to share the gospel. Ang role natin magtanim ng mabuting balita, magtanim ng pag-ibig. At tatlong bagay ang gusto kong tignan natin sa umagang ito. Ang karakteristik ng nagkasik. Una,
Ang maghahasik ay naging tapat. Pakisabi sa katabi mo, naging tapat. Naging tapat sa kanyang misyon. Nagsimula yung kalinhagan ni Jesus sa pamungo sa bansa niya, may isang manghahasik na lumabas. And this is the purpose of the sower, to plant, to share. Hindi niya tinignan kung saan siya mahuhulog. Hindi niya tinignan kung saan mapupunta yung biging. Ang malinaw, alam niya na yung mission niya ay maghasik, magtanim at magbahagi ng salita ng Panginoon. At ito yung mabuting balita sa bawat isa sa ating mga kapatid. Makikita natin si Jesus. Itinag-mission ni Jesus. Itinapan ni Jesus kadagiti barbaryo, di ba? Ano yung tinapanan na? Napan kadagiti tao nga, masasakit, kadagiti tao nga, managbasol, kadagiti tao nga, ikulpulasa yung tao. Dagiti, tinitignan nila na walang uwang sa mundo. Yung mga ordinaryong tao, never na pinili ni Jesus kung sino at kanino siya magbabahagi ng mabuting balita. Hindi niya tinignan yung kauri niya. Hindi niya tinignan kung sino yung inibig niya. Ang kinita nga nung lipag itiagong mo, ang nakanayayat na ako Diyos. Ang kinita nga nung itikulay tayo kay Gido, mahanap tayo na ayatin. Hindi niya po tinignan yung mga itsura natin, kaya sabihin sa katabi mo, paalam ka. Oray kasi na itsura mayayatin na kanya ako Diyos. Oray kasi na itsura tayo ayatin na bakit? Mahal tayo ng Panginoon at iniligtas niya tayo regardless kung ano yung lahi at kulay natin. So makikita natin yung pag-mission ni Jesus, naghasik siya ng mabuting balita kahit sino ang pwedeng tumanggap, pwede. So ito yung karakter natin minsan sa buhay natin kasi. Pilipilin tayo na dumaligid ng tao makatutugtog tayo. Pilipilin tayo na tao makawisin tayo yung kapilya. Ano dito ba? Ang mga kawisin nila, nakalungdong mo ay managtagdakis nila, managbaso natin, nagkamping ito mo lang ang mga kawisin nila. Di ba? Maaari, katulad ng bata, ano po? Maaari, sa susunod, nagkamping ito na, kung natin, pero hindi po. Sabi ko, mayroong ways Lord doon. Uri, din tinakukulik na bata, ngati panagpunan tayo, kaslahan daw mga kawatan ng pagbaga tayo. Huwag natin silang i-disregard. I-welcome pa rin natin sila. Intindihin natin sila. Ang kailangan natin bilang manghasik ay pasensya na manghasik. Magbahagi ng mabuting balita. Ang role natin, magbahagi at hindi maghusga kung saan mahuhulog yung buti na itatanim natin. Makikita natin si Jesus, hindi niya tinignan, ay kabagbaguan nito, ay kasisitanan ko mamulaan, ay ibigidalangan ko mamulaan, dito lang ang tabang lupa, ito lang hindi. Ihasik natin ang mabuting balita at hayaan natin na kumilos yung mabuting balita niya. Second point, maging tapat sa ating mission. Second, mga kapatid, nakitain tayo, hindi karakter na ito eh. Ang maghahasik ay hindi sumuko. Pag-isabi sa katabi mo, hindi sumuko. Sino kata kayo itinagawin? Napatasan na itinanligaw or niligawan. Di ba yung mga babae minsan? Ay, tignan ko muna, i-test ko muna kung hanggang kailan yung pasensya niya. I-test ko muna kung gaano siya katibay, kung gaano siya katatag, kung gaano siya ka-faithful. Ahayaan ko muna. Pero itong nanghasik, makikita natin mga kapatid. Uray, adoy, tinatinag, itisabali na lugar. Anong nangyari? Patuloy pa rin siya sa paghahasik. Minsan kasi pag hindi natin nakikita yung bunga, minsan napapagod na tayo, di ba? Nag-mission tayo, nagbibigay ng tithes, nagbibigay ng ikapo, pero kastawan hindi magpapanan na. Nagtuturo ng mga bata, pero ito mga bata parang wala pa rin pinupuntahan. Nag-disciple ng mga kabataan, pero wala pa rin. Namin adomin nga binisita dahil amin lang nag-respond ambay kamapan iti church. Maaaring dahil sa mga pangyayari nyo, napapagod tayo. Maupay tayo. Mapakapsutan tayo. Pero the message of this parable, huwag kang sumuko. Darating ang panahon, magkakaroon ng iman.
Han kayo makabanlog, han kayo mapakatuyan doon sa mga ministry natin, mga ginagawa natin, mga mission natin. And even our church mismo siguro tinitignan natin. Maalala niyo si Abraham? Nung pinangakuan siya ni Yahweh na magiging ama ng maraming nations. Sa tingin niyo ba nakita niya na yung descendants niya that as many as the sand in the seashore, as many as the between ng kalangitan? Nakita niya ba yun? Hindi. Pero pinagkaloob pa rin ng Diyos. Ang sabi niya, kung maging faithful ka, yung mga descendants mo, pagkakalooban ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, maaari yung ginagawa natin, hindi natin nakikita ngayon. Ang dami ko lang pagod sa aking anak, ang dami ko lang pagod sa mga ministries ko, pero wala pa rin bunga. Bigay mo nga dun sa bata ko. Bigay mo kay teacher. Sabi mo pang Maaari hindi panghula. sa panahon ngayon. Pero meron bunga. Binento ko kanina sa liwanag at gusto kong kwento ngayon. Bago po ako nagpastor, nung 14 years old ako. Uray ta, mga minsan na mga sermon may tayo, kung sa nag-iinahas tayo ha? Uray, kahit mga sulit, nung 14 years old ako. Active na ako sa DCS, yun yung pinag-startan ko, when I was 14 years old. First time ko na iniyakan yung church. Dumating sa history ng church namin sa Bilacan, na 4 na lang yung nagsimba. Si pastor, asawa ng pastor, ako tapos nakatira sa bahay. Ako yung tumato, gusto ko ngayon. Pero sabi ko, Lord, ito ba yung church mo? Yung church na mamanahin ng susunod na generation? At first, umiyak ako, sabi ko, Lord, gamitin mo po ako. Pero huwag pong maging pastor. Never po pinangarap maging pastor. Pero yung heart ko nandun sa church. Sabi ko, magpapayaman ako, magpapaunlad ako ng bahay, darating ang panahon, tutulungan ko yung church na yun. That was, I think, 2007 or 2008. And after years, decades, taon, hindi lang basta taon, decades, 15 years ana, binalik ako ni Lord doon as district superintendent and a pastor sa church. The same na pinanggalingan ko. Sa home church ko, sa lugar na kung saan nakita nila ako kung paano ako maging makulit, na nung kabataan namin, pag sermon na, lumalabas na kami mga kabataan, lumalabas yan naman, nung malabas hindi, Bible study, awanin, yung pag, after ng church, paglabas, at dalang hindi, bullying na, pero binalik ako doon. At alam mo yung 4 na yun, bumalik ako doon, umundag naman na nun, naging 30, 40 na. Pero nandun po tayo, sa biyaya ng Panginoon, umaabot ko yung average attendance namin every Sunday, starting 2023, 100. Minsan, umaabot ka ng 150. Alam ko yung prayer, yung investment, hindi dahil sa akin lang, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon, yung huwag kang sumukong magtanim, huwag kang sumuko na manalangin, huwag kang sumuko na manampalataya, darating ang panahon, aan ka doon sa inahin mo. And third, mga kapatid, ang manghasig nagtiwala siya dun sa buti. Una, naging tapat siya sa kanyang misyon. Pangalawa, hindi siya sumuko sa pagtatanim. At pangatlo, nagtiwala siya sa buti. Hindi niya tinignan yung kagalingan niya. Hindi niya sinabi, farmer ako ng ilang taon. Magaling ako dito. Kundi siya ay gumawa ng isang bagay at siya ay nagtiwala doon sa inihasik niya. Doon sa mabuting balita. Bakit sabi niya, hayaan mo yung mabuting balita, yung mensahe. Ang role mo lang magtanim. Pag hindi tumubo, hayaan mo ang Lord na magpatubo. Sino sa inyo, sabi ko, nagtatanim. Kadagiti amin nagmulmula, di ba? Once na nagmula tayo, mabaling na sibugan tayo, tinitiligan natin, binibigyan natin ng abono, pero hindi natin kontrol ang araw. Katulad ngayon, sinong magpapaulan? Si Lord pa rin. Yung araw na kailangan, yung moisture ng lupa. Sinong may control doon? Pag naitanim na, nandun na sa ilalim yung butil, wala na tayong control doon. Si Lord lang yung may control. So sa bawat mabuting gawa, sa bawat mabuting salita, sa bawat pag-ibig, sa bawat magandang ginawa natin sa ating kapwa, hayaan natin si Lord ang magpapagdito. Kilala niyo si Vico Soto? Diba? Napakagaling, napakahusay na mayor.
Sana maging presidente natin. Pero nire-recognize niya, alam nyo, kung hindi dahil, uy. Bigyan nyo kasi ng upuan si ate dahil. Sige, balik na rin. Kung hindi dahil sa turo ng bata siya sa loob ng church, kung hindi dahil sa pagsama sa ng kanyang magulang sa loob ng church, wala siyang foundation na gano'n. So sa mga bata ngayon, sa mga kabataan ngayon, huwag tayong magsawa na dalhin sila sa church. Darating ang panahon, yung mga pakalat-kalat na bata, yung maingay na bata, katulad namin, baka sila yung magiging pastor ng pagdating ng panahon at magpapaunlad ng iglesia nyo. Baka sila yung magiging barangay captain ninyo. Baka sila yung magiging mayor ninyo, magiging teacher, magiging principal, magiging department head. Pero, ang tanong, paano tayo bilang isang iglesia at maging magulang naging instrumento upang mahubog at maihanda ang mga bata ito? At hahayaan natin ang Diyos ang hubog sa kanila. Huwag kayong mapagod na manalangin para sa inyong iglesia. Huwag kayong mapagod na manalangin para sa mga bata. Huwag kayong mapagod na kahit makulit sila, dalhin pa rin sa church. Huwag kayong mapagod na itulong sa kanila ang mabuting balita, ang mabuting gawa. Darating ang panahon. Ang Diyos ang magkakaroon, magbibigay ng magandang. At ang magandang balita, mga kapatid, doon sa magkakasing, sabi ng Bible scholars, pag times 10 daw yung animo. Di ba sa atin, minsan, walang break-even na, balik puhunan, pero pag nag-times 10 yung animo, blessing na yun. Pero doon sa text natin, alam nyo yung bunga, times 100, times 30, times 60. Ibig sabihin, mas umaapaw ng pagpapala. Mas umaapaw ng pagpapala. Ang kailangan lang natin, maging tapat, huwag sumuko, at magtiwala sa buting pagpapala. I know that throughout has a bright future. I know na hindi pa natatapos yung kwento natin. Huwag kayong mapagod. Samahan natin si Pastor sa pagmimisyon, mag-mold ng next generation, at makikita natin ang mas mabunga, mas maliwanag na iglesia natin at community na ating tinatalawan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.